Okay, so pag-usapan natin to. Sinasabi sa mga bagong analysis na tila may mga lamat na raw at unti-unting gumuho ang depensa ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Himayin natin kung paano at bakit ito nangyayari. Simulan natin sa pinaka-powerful na quote galing mismo sa kanya. Itang linyang to na isang public admission ang sinasabi ng marami na pinakamatibay na ebidensya laban sa kanya. At dito mismo, ayon sa mga analyst, nag-uumpisa ang lahat ng gusot para sa kanyang legal team ngayon. Dito pa lang, kitang-kita na agad yung pagkakaiba, no? Mula sa dating tila pagyayabang, ngayon ang dating ay tila nagmamakaawa na raw ang kanyang kampo. So ang laking tanong, ano ang nagbago? Sige, pasukin natin yung unang bahagi, yung kanilang public relations strategy. Ano ba talaga yung naratibo o kwentong sinusubukan nilang iparating sa media at sa ating lahat? Ang PR play nila, kumpiyansa, yan ang sentro. Palaging sinasabi ng lead counsel niya na si Nicholas Kaufman na siguradong-sigurado raw silang papayagan ang interim release. Ang goal, syempre, ay para magmukhang kontrolado nila ang sitwasyon. Pero heto yung catch. Dito ngayon papasok yung analysis. Sa loob ng korte ng ICC, walang-wala raw legal na halaga yung mga PR statements na yan. Ang tinitignan ng mga hukom ay ebidensya. Hindi sila nagpapadala sa mga pahayag sa media. Okay, next move nila. Ito, huwag daw seryosohin yung mga sinabi ni Duterte noon. Argumento nila, makulay na pananalita lang daw yon at na-misinterpret lang ng mga kritiko. Pero makulay nga ba talaga? Kasi ito yung mga sample na binabalikan ng mga source, yung mga salitang sinusubukan daw nilang i-downplay ngayon. At hindi lang yan, meron pang mas diretsahan. Para sa mga sumusuri sa kaso, hindi raw ito basta hyperbole o exaggeration. Ang tingin dito ay mga direktang utos. At dito na pumapasok yung sinasabi nilang. So anong sabi ng mga analyst dito? Ang tawag nila dito ay isang uri ng selective amnesia. Kumbaga, isang attempt na sadyang kalimutan o ipakalimot sa iba yung tunay na kahulugan ng mga binitiwang salita ni Duterte. Akala nyo, magulo na yung PR nila. Well, mas grabe pa raw yung nangyayari sa loob. Parang legal circus na raw eh. Tingnan natin. Sa gitna ng gulong to may dalawang main character tayo, di ba? Sa isang banda, si Nicholas Kaufman, yung seryosong international lawyer. Tapos sa kabila, si Harry Roque, yung dating tagapagsalita na ngayon, ayon sa mga sources, ay tinitingnan na bilang isang pabigat sa kaso. At linawin natin hindi to simpleng away media lang, may tunay na epekto to sa kaso. Una, nagpapakita ito ng gulo at kawalan ng pagkakaisa sa ICC. Pangalawa, sinisira raw nito yung mga diplomatikong usapan. At ang pinaka-importante, pinapahina nito yung mismong depensa sa command responsibility ni Duterte. Grabe! Para ma-emphasize kung gaano kagulo, ito yung exact description galing sa isang source. Isang Category 5 institutional embarrassment. As in, sukdulan na raw yung kahihiyan. So ang tanong, bakit niya ginawa yon? Bakit niya inatake si Roque in public? Yung analysis dito, ito raw ay isang strategic move para gumawa ng reputational firewall. Parang pader para protektahan ang pangalan ni Duterte at ihiwalay siya sa mga ginagawang ingay ni Roque. Sige, iwanan muna natin yung drama at yung serko. Balik tayo sa legal na aspeto. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pinakahuling ruling ng korte? Dahil dito, baka magulat kayo. Ito yung tanong na umiikot sa social media at sa mga balita. Yung tanong na gustong-gustong linawin ng mga pinag-aaralan nating sources. Panalo nga ba talaga si Duterte? At yung sagot ayon sa kanila ay malinaw at prangka. Hindi. Hindi raw ito panalo. Ito ay isang pag-antala lang ng proseso, isang stall tactic. Napakalaking pagkakaiba nun. Para mas malinaw, i-breakdown natin. Ang ginawa lang ng ruling ay i-pause pansamantala yung isang issue. Hindi nito sinabing inosente si Duterte, hindi siya pinalaya at lalong hindi nito sinara ang kaso. Actually, yung mismong depensa pangaraw ang humiling ng delay na to. At teka, may isa pang napaka-importanteng detalye dito sa ruling. May isang hukom na hindi sumang-ayon. Tumutol siya sa delay. Para sa kanya, dapat tuloy-tuloy na ang proseso. Nagpapakita lang ito na kahit sa loob ng korte, nauubos na ang pasensya sa mga delay tactics.
Okay, so lampas pa sa courtroom sa The Hague, itong kaso na to lumilikha ng malalaking alon dito mismo sa politika sa Pilipinas. Silipin natin kung sino ang mga apektado. Ano yung epekto nito sa politika? Well, ayon sa mga analysis, parang domino effect yan. Ang ambisyon daw ni Sara Duterte para sa 2028 biglang nasa alanganin. Si Pangulong Marcos naman, sa kanyang pananahimik, nagmumukhang mas statesman-like. At ang pinaka-ironic sa lahat, yung mismong pag-uusap tungkol sa interim release ay pag-aamin na rin na may hawak na kapangyarihan ng ICC kay Duterte. At yung pinakamatinding tama nito, sa imahe mismo ni Duterte. Sabi nga sa isang source, yung dating imahe niya bilang isang strongman, nasisira na. At ang tingin na raw sa kanya ngayon ay isang disgraced knock-off. So dito tayo magtatapos sa isang tanong na bumubuod sa lahat ng ito. Yung defense team, pinapalabas na panalo yung mga delay. Pero, eto ang tanong ng mga source. Kung nananalo ka talaga, bakit kailangan mo pang magmakaawa para sa release? Isang bagay na may iwan sa ating isipan.